Kuya, naniniwala ka ba na ikaw ba, personally, feeling mo na-imbibe mo yung pangalan and you have to live up to it, ganyan? Feeling ko totoo. Like yung Beethoven na yun, hindi nga alam ng tatay ko na last name siya eh. Nakita niya lang yan sa isang album cover nung pinatawag siya ng boss niya sa isang construction. Tapos narinig niya tumutugtog, tapos naisip niya na magandang gawing pangalan. Kaya sinulat niya sa isang stampita yan, tapos tinago niya. Sorry po kay Bitoy. Ano po yung stampita po? Stampita, mga pinamimigay yan na maliit na parang papel na may print ng mga holy mga scenes at saka mga kung ano-ano. Sa simbahan, madalas pinamimigay yan. Nilagay niya yung pangalan ko doon, Beethoven. Tapos sabi niya pag nagkaanak siya ng lalaki, yun ay ipapangalan niya. Nahawakan ko pa yung stampita na yun. Nawala ko lang uli. Pero sayang. Punit-punit na nung nakuha ko. Pero anyway, hindi niya nga alam at na-research ko yan nung late grade school. Nagpunta ako sa isang library na curious ako kung ano yung pangalan ko. May nakita ako encyclopedia, hinanap ko yung Beethoven. At lumabas nga yun, Ludwig van Beethoven. Pinanganak siya December 16. Ako, December 17. Oo. Galing. 1969 ako, tapos 1770 naman siya. Ang galing! So, yung coincidence na ganun. Tapos namatay siya, hindi, wag na. Inalam ko na rin. Inalam ko. March yan. March, tama ba? March nga eh. Birth month ko pa naman din to. Kaya hindi ko na binanggit. So, anyway, nung bata ako, iniisip ko, paano makukonekta sa akin itong pangalan na to? It turns out, naging composer din ako at the same time. Yes.